China gustong sakupin ng Pag-asa Island. So, Defense Secretary Gibo Chodoro tinawag na squatting ang China, mga kapatid. So para daw sila mga squatter dito, no, binakbakan ng China, mga tol. Alright, so itong video panonoorin natin ay mula kay Sir Pao PH. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, mga kapatid. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary. At syempre dito kay Sir Pao PH, mga kapatid, nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol. So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Magandang araw sa inyo, mga kaalyado. Sir Pao PH is back with another content. Kumusta kayo? Isang mapagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat. May pag-uusapan na naman tayo ngayon, mga kaalyado. Tungkol ito sa mga naging banat ni Secretary of National Defense Gibo Chodoro sa China. So sa muling pagkakataon nga, mga kaalyado, ay muli na namang ipinamalas ng ating Defense Secretary ang kanyang pagiging makabansa sa pamamagitan ng pagtatanggol nito sa ating mga teritoryo laban sa mga mapang-abuso, mapagsamantala at mapag-angkin na komunistang bansa na China. And again, mga kapatid, hindi tayo galit sa lahing China, sa incheck. Hindi tayo galit sa kanila. In fact, mga kapatid, marami tayong mga incheck o Chinese dito sa Pilipinas na malaki ang naiambag, no, sa ating ekonomiya. May-ari ng paborito nating mga mall dito ay mga incheck, di ba? May-ari ng ibang mga establishment dito sa ating bansa na nakakatulong sa bawat mamamayang Pilipino ay Chinese. Do Pilipino ang kanilang puso na talaga dahil dito na talaga sila matagal nang namamalagi, mga tol, pero yung pa rin ang lahi nilang pinagmulan nila, ugat. So hindi tayo galit sa kanila, mga tol. Marami tayong mga kapakinabangan na nakukuha sa bansang to. Sila ang ating number one trade partner, no? Maraming mga negosyo, mga SME, mga small medium enterprise, mga kapatid, na sa bansa nila kumukuha ng mga paninda, inininegosyo nila rito sa Shopee, Lazada, sa TikTok at sa iba-iba pang mga mga platform, no. So malaki ang natutulong ng bansang to dito sa Pilipinas. Pero mga kapatid, kung isa kang tunay na Pilipino, 'di ba? Kung isa kang tunay na Pilipino, ay hindi ka dapat magiging bias sa ibang bansa dahil sa personal o pansarili mong kapakinabangan. Dapat dito ang pinapanigan mo etong ating bansa, yung interes ng bansa. No, maliban na lang kung wala ka ng planong tumira dito at gusto mo na mag-migrate sa ibang bansa, wala ka ng pakialam sa Pilipinas, okay lang 'yon. Pero syempre kung iisipin mo, dito ka magkakaroon ng anak, dito uusbong ang iyong mga susunod na lahi, henerasyon. Isipin mo yung mga magiging future nila, 'di ba? Kung hindi mo iisipin ang kapakinabangan ngayon ng ating bansa at kung papayag ka na lang na sakupin at kubkubin na lang ng ibang lahi itong ating soberanya, mga tol, 'di ba? Yung ibang mga pro-China, wala naman silang, ang laki ng kapakinabang nila sa incheck kaya ganyan sila magsalita. Sa Pilipinas wala 'di ba? So, tuloy natin 'to. Para malaman ang buong detalye, mga kaalyado, ay manatiling nakatutok at tapusin itong video. Pa-like and subscribe na din ang YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo. Sir Pao PH. Simulan na natin to, mga kaalyado. Para sa mga hindi pa nakakaalam, sa pangyayari noong October 13, Biyernes, dito tayo magsisimula. May nangyari na naman pong panibagong panghaharas at dangerous maneuver ang China sa mga Philippine Navy natin dyan sa malapit sa Pag-asa Island. Kung dati, mga kaalyado, ay Chinese Coast Guard ang madalas na ginagamit ng China sa kanilang mga panghaharas, pero itong nangyaring latest na panghaharas ng China dyan sa West Philippine Sea, PLA Navy na po ang ginamit nila. Eto, nauna tong pangyayaring to bago yung naganap na salpukan naman dito sa West, sa Ayungin Shoal, mga tol. Ito yung sa Pag-asa Island na, mga kapatid. Pero nung pinaalalahanan sila ng ating Navy na sabi, you're being recorded, di ba? You're violating the
Section 7 of rule, ganyan-ganyan, international law, lumihis sila na umiwas, umalis. Mga tol, natakot din. Ibig sabihin, pag PLA Navy mga kaalyado, People's Liberation Army Navy, gray ship na po yan mga kaalyado. Isang pandigmang barko ng China. Yeah. So ang nangyari mga kaalyado, habang patungo sa Commodore Reef or mas kilala sa tawag na Rizal Reef, ang ating Philippine Navy na isa sa mga armed forces ng ating bansa, lulan ng BRP Benguet para magsagawa ng isang RORE o Rotation and Resupply Mission. Nang mamataan nilang binubuntutan sila ng People's Liberation Army Navy ship ng China sa distansyang 80 yards or 73 meters. So napakalapit po niyan mga kaalyado. At sinubukang harangan ang BRP Benguet sa distansyang 350 yards naman. So napakalinaw agad na violation na naman ito sa collision regulation ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Nangyari ito mga kaalyado 5.8 nautical miles timog kanlurang bahagi ng Pag-asa Island. So nagkapalitan na naman ng radio challenge ang magkabilang panig. Ang sabi sa radyo ng ating Philippine Navy crew na violation sa collision regulation ang ginagawa ng China at kailangan nilang lumayas sa dinaraanan ng BRP Benguet. Ang sagot naman ng China, ibinida na naman ang kanilang 10-dash line. Pero hindi na ito nasakop ng video. Chinese Naval Warship 621, this is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. In accordance with collision regulations, you are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Pero ayon sa AFP, gumanti ng radio challenge ang China at iginiit na sakop ng kanilang 10-dash line ang teritoryo. 10-dash line yung mukha nyo. 10-dash line. Imaginary line. Take note mga kaalyado, ang BRP Benguet ay isang tank landing ship na mula sa Amerika. Oo, may tuturing natin siyang isang gray ship, pero hindi siya yung usually na barkong pandigma talaga na pang-atake. Samantalang ang China, PLA Navy ang ipinadala, which is isang gray ship or pandigmang barko talaga. So meaning to say, China ang may escalation dito ha. Nililinaw ko lang mga kaalyado. Baka kasi may nanonood na naman dito mga kaalyadong pro-China na katulad ni Senator Robin Padilla at mabaliktad na naman ang bansa natin sa pangyayaring ito. Tayo na naman Kaya mas mabuti na yung nililinaw natin. At sa pangyayaring ang ito mga kaalyado, ay muli na namang papasok sa eksena natin si Mao Ning, ang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na di mo malaman kung apo ni Mao Zedong o pamangkin ni Mao Diggs. So ang sabi dito mga kaalyado, sa reference natin, China once again claimed ownership of Pag-asa Island on Monday and denounced the Philippines for illegally occupying it. So ang sabi mga kaalyado, sa muling pagkakataon nga ay tiniligsa na naman ng China ang Pilipinas dahil daw sa illegal na pag-uukupan natin sa Pag-asa Island, which is part. Illegal saan? Diba? Wala nga sila maipresente kung saan tayo illegal eh. Kumbaga, illegal lang tayo doon sa claim nila, doon lang sa sarili nilang kumbaga self-proclaim, 'di ba? May mga ganun self-proclaim. Ito naman self-claim lang nila mga tol. Doon lang, yun lang yung sinasabi nilang illegal. Dali naman magsabi ng illegal, 'di ba? Kahit ikaw mismo, pag may nakita kang sa buwan, sabi mo, illegal yan, akin yung buwan. Nandali lang mag-claim ng kahit anong mga bagay. Diba? Pero hindi nila kayang back-upan yan kasi nga mga tol, talo na sila eh. Talo na sila dun sa 2016, diba? Napawalang bisa na nga yung nila dyan, yung claim nila dyan eh. Sila yung illegal dyan eh. Sila yung walang maipapakita o walang magbaback-up sa kanila dyan. 'Di ba? Kaya dapat mas maging matibay ang Pilipinas eh. Dapat mas maging matigas ang Pilipinas kasi may backup tayo eh. Meron tayong international law na nagsasabing legitimate, legal yung ginagawa natin diyan, yung mga pagpapatrol natin diyan, yung mga mission natin diyan, legal yung ating pag-okupa diyan sa mga lugar na yan kasi nga pasok yan sa 200 nautical miles mga tol na sinasabing teritoryo ng Pilipinas o exclusive economic zone. Kaya dapat mas lalo tayo maging matigas diyan kasi meron tayong kinakapitan eh, di ba? Matigas lang talaga mukha nila diyan pero wala naman sila bina-backup diyan eh. Daw ng China. Ay nako. Na naman ng China ang Pilipinas
dahil daw sa illegal na pag-uukupan natin sa Pag-asa Island, which is part daw ng China. So ito ang tanong mga kaalyado, illegal ba talaga, katulad ng sinasabi ni Mauning, ang pag-uukupan natin sa Pag-asa Island? Para sa kaalaman ng lahat, ang Pag-asa Island na parte ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan ay nasa posesyon na ng Pilipinas noon pang 1978. Panahon pa ito ni late President Ferdinand Marcos Sr. Ang Pag-asa Island mga kaalyado na inaangkin ng China, gaya nga ng sinabi ni Mauning, is 285 nautical miles lang ang distansya sa Palawan. Meaning, sakop na sakop ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone at extended continental shelf mula sa coastline ng ating bansa dyan sa Palawan. So kaya sinabi nga 285 nautical miles siya, pero 200 nautical miles lang yung yung ating nasasakop, kasi meron pang yan eh. Meron pa siyang sobre eh. Alam ko may ano pa yan, may pasobra pa yan. Nasa 150 ata yung pasobra niyan. Kaya pasok pa rin yun mga tol. No, kahit na 285 nautical miles siya, tas 200 nautical miles lang yung ating nasasakupan, pero pasok na pasok pa rin niya kasi may pasobra pa yun eh. Kaya't sa muling pagkakataon, walang basihan ang mga pangaangkin ng China na ito. Ngayon, kung naguguluhan naman kayo mga kaalyado kung bakit sakop pa rin ito ng Pilipinas, samantalang 285 nautical miles na ito, lampas na sa 200 nautical miles na exclusive economic zone na itinala ng UNCLOS. Ang sagot mga kaalyado, meron pa po tayong 150 nautical miles extended continental shelf magmula sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Kaya sakop na sakop pa ito ng teritoryo natin. So 648 kilometer from coastal baseline beyond the exclusive economic zone. But such areas are not part of their exclusive economic zones. Ito yung state also have rights to be seabed of what is called the continental shelf. Okay. malinaw na malinaw ang impormasyon natin mga kaalyado ha. Kaya pakishare nitong video para matauhan din ang mga pro-China na makakapanood nitong video natin. Dagdag pa ni Mauning mga kaalyado, ang Pag-asa Island o Zhongye daw ay teritoryo ng China at illegal itong inuukupan ng Pilipinas na seryosong violation aniya sa China's sovereignty. Pahayag yan ni Mauning sa isang press conference na isinagawa ng Chinese Foreign Ministry. Dagdag ko lang mga kaalyado, bago pa man maitatag ng UNCLOS ang 200 nautical miles exclusive economic zone sa bawat bansa noong 1982, nasa posesyon na nga ng Pilipinas ang Pag-asa noon ngang 1978. Kaya naman dahil nga sa mga kaganapang ito mga kaalyado na dinagdagan pa ng mga tirada ni Mauning sa ating bansa, kaya lalong uminit ang karburador ni Defense Secretary Gibo Teodoro. So tinawag nga po ng ating Defense Secretary ang China na mga squatter sa West Philippine Sea. Aray ko po, grabe talaga si Secretary Gibo Teodoro. Sinasaktan ng katotohanan ang China. Ito po ang mga pahayag ni Secretary Gibo Teodoro. Panoorin nyo mga kaalyado. Well, I cannot judge right now with a single isolated incident, but nevertheless, our operations within the 200 nautical mile exclusive economic zone will proceed according to plans, whatever this other entity has or whatever other countries do, because it is within our legitimate rights to do so. And to reiterate, we are not provoking anybody because we are doing legitimate activities within our 200 nautical mile EEZ and other territorial jurisdictions. Now, if we enter the 200 nautical mile EEZ of other countries, then that is a clear provocation which we have no intention of doing whatsoever. Ayoko naman matawa dahil bastos naman. Pero itanong mo sa kanila kung ano yung sabihin. Sasabihin nila siguro indisputable sovereignty ng South China Sea. Ilan ang naniniwala to? Ang illegal occupation ay kanila. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation yun. Pero yung nandito sila within our 200 mile exclusive economic zone, sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID, ayaw ko kung bakit ayaw. mga squatting no? So yan nga po mga kaalyado ang mga madidiin. Ganun pag inukupan natin yung mga island na nakapaloob sa 200 nautical miles nila, mga tol, yun yung illegal occupation. Tulad nga na sinabi
ni Secretary Gibo Chodoro, pero sila yung nandirito eh. Yun ang hindi maintindihan ng mga pro-China, mga tol eh, no? Eh, nako. At simpleng banat ni Secretary Gibo Chodoro sa China. Anong masasabi nyo dito mga kaalyado? Anong opinion ninyo? Just comment down below. Dahil hanggang dito na lang muna tayo. Alright mga kapatid, ano ang masasabi mo dito sa naging banat ni Secretary Gibo Chodoro? Mga squatting daw to mga to. Biruin mo no, hindi mo naman na pag-aari o hindi naman na nasasakop ng teritoryo mo tas mag-uuko pa ka doon. Kaya anong tawag mo doon? Eh di ba ganun yung mga illegal settlers, di ba? Hindi naman kanila yung pero namamalagi sila doon at sila pa yung sila pa yung talagang ayaw umalis doon, di ba? Ngayon, ikaw bilang isang Pilipino, papayag ka ba na ginaganito ka ng ibang lahi, di ba? So comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.